Mga kadaang batas ay ginagawa para ipatupad sa bayan at sundin ang lahat ng mamamayan. Pero nakakalungkot na kung minsan ang nangyayari ay tila ito ay nakakalimutan, lalo na sa mga panahon na ito ay kinakailangang gamitin para makuha ang katarungan. Tulad na lang po ng Republic Act number 7080 o ang Plunder Law na isang napakahalagang batas na nagpaparusa sa mga opisyal ng pamahalaan na umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Usapang Plunder Law po tayo ngayong umaga. Kasama po ang ating bisitang legal expert na si Attorney Dustin Garcia. Welcome to Kada Umaga, Attorney. Hi, good morning. Good morning. Good morning, Bati ka Miss muna Pia. sa ating mga kada, sa inyong mga clients. Good morning, Miss Pia. Good morning sa lahat ng mga kada. I'm Attorney Dustin Garcia. Okay, kaliwat kanan kasi natin kaliwat kanan natin naririnig to sa ngayon, no, dahil sa mga corruption na allegedly nagaganap sa ating gobyerno. Kaya I think it's a good time to discuss kung ano ba talaga itong Republic Act 7080 o ang Plunder Law, Attorney. Well, ang Plunder Law, ginawa yan para panagutin, parusahan ang mga abusadong opisyalis natin ng pamahalaan na gumagawa ng malawakang pagnanakaw o sistematikong pagnanakaw sa kaban ng bayan. Ano po ang difference nito sa iba pang batas governing cases of graft and corruption? Ang pinakakaibahan niya talaga ay yung amount na involved na ninakaw. No? Kapag sinabi nating at least 50 million pesos ang kabuuan na ninakaw, pasok yan sa Plunder Law. Pero pag hindi, ibang batas natin ang applicable. Nandyan yung malversation, nandyan yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung mga ganung bagay. Okay. Ibig sabihin, kasapi dito ang mga opisyal ng gobyerno, mga public officials na hinalal ng sambayanan. Pero yung mga in-appoint po ba, pwede rin pong kasapi dito? Yes, tama yan. Hindi lang yung mga elected officials natin, pati yung mga appointed, pati rin na rin yung may mga kontrata sa gobyerno. So as long as lingkod bayan ka, sakop ka ng batas na ito. Oh, so pwede yung mga private companies na who entered into contracts with the government as long as it's 50 million and above pesos. Kapag in conspiracy sila, yung mga private individuals with public officials, doon sila papasok. Okay. Okay, so if it's less than 50 million, it's a different case It's a na, different attorney. case. Okay, paano po ba napapatunayan itong, you said systematic? Tama. Ano pong ibig sabihin nun sa Okay. under the law? Sa batas kasi natin, no, sinasabi dyan na may mga nakalista dyan na mga violations, mga criminal acts. Para pumasok ka dito sa plunder, kailangan may mga kombinasyon o serye ng mga criminal acts. For example, no, meron kang misappropriation of public funds. Meron pumapasok yung pagkuha ng kickbacks, no, mula sa mga government contracts. Or simply state, kapag meron ka mga aksyon, maraming aksyon, na pag pinagsama-sama mo yon, aabot ng at least 50 million pesos ang ninakaw mo sa kaban ng bayan. So pwede siyang in combination. Oo, combination or serye or paulit-ulit na parehong aksyon. Okay. So, attorney, sa history ng Pilipinas, alam natin na meron tayong Yes. mga nakasuhan ng mga public officials dito. Could you tell us kung ano po ang nangyari dito sa mga ito? Well, meron pa lang naman tayong yung may isang situation na isang napakataas na public official natin years back na nakasuhan ng plunder at na-convict nga ng Sandigan Bayan. Ang nangyari sa kanya ay sinerve niya ang sentence niya. Well, nakita niyo naman kung ano nangyari sa history natin. Nag-serve siya ng sentence pero may pardon na sinasabi, no? Pardon na binigay ng isang Pangulo ng Pilipinas. Kaya unfortunately, how you say it, siya ay nakalaya dahil dun sa presidential pardon na yon. Siguro para maintindihan ng ating mga kada kung ano po yung weight ng pagka-pardon na ito, i-discuss natin ano ba yung mga karampatang punishment for people who are convicted, for public officials convicted of plunder. Kasi mabigat. Mabigat. Sa totoo lang, isa ito sa may mga
batas natin na may mabigat na penalty. We are talking about reclusion perpetua. Oh. Ibig sabihin nun, 20 years and 1 day to 40 years ng pagkakakulong. Bukod pa doon, may perpetual disqualification pa from office. Ibig sabihin, hindi ka na pwede bumoto, hindi ka pa pwede tumakbo. Pero pwede ka palang ipardon Pero pwede kang i-pardon. Depende yan sa ng politics ibang natin. Pangulo. Yes, oo. After how many years? After how many years? Kaya nga mga kada, kailangan dito, vote wisely talaga. Vote Aha, wisely. Vote wisely indeed. Kaya attorney, kung pagdating po sa ill-gotten wealth, ito ay isa pang terminong lagi natin naririnig sa ngayon. Ano po bang ibig sabihin nito para maintindihan ng lahat? Ibig sabihin lang ng ill-gotten wealth ay yung pinag-uusapan natin dito mga material possessions such as cash, property, real property, mga kotse, even mga business enterprise na ang source ng lahat ng ito ay galing sa taong bayan, no? So dinakaw siya mula sa pondo ng taong bayan para sa pansariling kapakanan ng public official. Iyan ang ill-gotten wealth. Okay. At kapag paano po natin mabibuild halimbawa yung case against an official for plunder? Maraming ways, no? Pero ang usual route na ginagawa ng mga ating mga prosecutors, ombudsman, ay kumakalap ng mga papeles. Kasi sa government natin, kapag may mga pondo na nilaan at pondong i-disperse, may kasunod na karampatang papeles. So, kailangan tingnan yung mga papeles na yon para matrack yung paper trail, kumbaga, no? At doon sila nagbibuild ng case nila. Pag may kulang, pag may hindi kulang dun sa pera ng bayan, ay pwedeng imbestigahan, baka may ninakaw, di ba? But is that difficult, attorney? Kasi bilang halimbawa, kung ako yung isang politician, and if I were to siphon public funds, hindi ako personal na pipirma. Yes. 'Di ba? Or else parang, 'di ba? Why would I do that? Yes. Siyempre mapoprosecute talaga ako. Yes. Paano natin mapapatunayan kung gano'n naman Well, maging sa kaso? plunder law natin, no, buti na lang comprehensive ang batas natin. Hindi lang paparusahan yung may direct participation, pati rin yung may indirect quote-unquote participation. Pwede pumasok dyan yung dummies, no? Yung mga subordinates, agents. Paano kung yung public official o politikong involved ay gumamit ng ibang tao, no? Pumirma gamit ng ibang tao? Pwede silang lahat, hagip lahat yan ng plunder law. Basta mapatunayan natin yung connection nilang lahat. At saka, I believe that plunder is a non-bailable offense. Yes, So non-bailable. kung ang mga public officials natin ay makasuhan ng plunder, ibig sabihin, they will have to await trial Yes. where? In Sandigan Bayan. Okay. Yan, kailangan nilang ipatunayan na talagang entitled sila sa bail. Pero as a matter of right, non-bailable po talaga ang kaparusahan dyan. Oo. At saka parang in recent history, ang nakikita natin, kapag public official ang halimbawa na-accuse, hindi sila pumupunta where ordinary people await trial, which is like in municipal jails or and such. Bakit po parang nabibigyan ng VIP treatment yung mga kapag politicians or public officials na po yung nakakasuhan? Well, kung sasagutin kita base lang sa batas, wala naman talagang bawal ang special treatment. In fact, papasok pa ngayon sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act kapag binigyan ng special treatment tungkol sa kung saan i-detain, ganyan. Pero sa batas natin, dapat sa jail. Kung nasan yung mga nakukulong dahil may pending cases, lahat sila sa jail. Walang special treatment dapat. Diba? So, moving forward dito po sa mga nakikita nating mga kaganapan sa gobyerno, dapat ito ang talagang i-hold natin sa ating mga public officials. Tama. Hindi po ba? At saka, sino po yung magpo-pursue ng case dito? It's the ombudsman po ba? Tama. Na recently ay ka-appoint lamang. Yes, ombudsman ang hahabol sa kanilang lahat. Oo. Sila yung mag-serve na prosecutor Yes, dun sa tama. mga cases against them. Oo, actually, kung may impormasyon ng taong bayan tungkol sa kahit anong katiwalian, pwede nilang isumbong yan sa ombudsman. At ang ombudsman, ang
ang titingnan niya kung kakasuhan niya yung taong ito at siya rin ang magpo-prosecute nito. Dito po sa mga naririnig nating mga issues against our public officials, pwede po bang, I mean, we're dealing with billions of pesos this time. So, is plunder something that we should be pursuing against them? It should be the topic actually. Kasi ang plunder law, gaya nga nasabi ko kanina, at least 50 million pesos ang threshold. But here, we're not talking about millions, diba? Billions na. Diba? So there's no Correct. question. Talagang Oo. pasok na pasok. Okay. At this point, attorney, i-hand over ko naman sa ating mga netizens ang mga tanong kasi napakadami talagang katanungan ng ating mga kababayan, lalo na sa I'm sure. ngayon. Kaya let's get to our first one, please. Good afternoon po, Attorney. Ask ko lang po, bakit po may mga ilang government officials noon na nakasuhan na ng plunder pero nakakatakbo pa rin ng eleksyon? Hindi po ba disqualified na po dapat sila? Well, ang sagot naman dyan ay sa batas natin, kahit na convicted ka, for example, sa Sandigan Bayan, kung hindi naman nag-final and executory ang decision, o kaya kung nakapag-apela ang akusado sa mas mataas na korte, ay hindi pa sila guilty. Tandaan natin, sa Constitution natin, we are all presumed innocent until proven otherwise. Kaya yun, nakakatakbo pa rin sila. Kasi sa mata ng batas, malaya pa sila. Kahit convicted na sila from a lower court. Yes, hanggat hindi nila nauubos yung Presumed appeal innocent process pa rin nila. sila. Yes. So, until ma-decide ito ng Supreme Court, Yes, which ng is Supreme. final and executory, Yes. they can still run for office. Yes, tama ka dyan. Okay. All right. Next question, please. Pwede bang mag-apply na maging state witness ang isang public official na involved sa isang plunder case? Masalimuot ang topic ng state witness, no? Pero ang simpleng sagot lang dyan, pwede ka lang maging state witness kung hindi ikaw ang most guilty. At Okay. yung sasabihin mong testimonya ay napaka-importante na hindi nila makukonvict ang taong ito kung hindi dahil sa testimonya mo. Kasi imagine niyo na lang kung lahat ng mga akusado magsasabi state witness, edi marami na sila nakalaya. Kaya ganon ka limited ang application ng batas natin sa state witness. And they have to be not the most guilty. Yes, tama. Diba? Kesa naman yung mastermind na mag-apply pa. Hindi Diba? pwede. Hindi pwede yun. Okay. And our third question, please. Attorney, mayroon po bang pwedeng ikaso sa mga kamag-anak o kaibigan ng isang nakatulang guilty ng plunder na opisyal ng pamahalaan na nakinabang din sa ill-gotten wealth na nakuha nito through graft and corruption? Kung wala namang involvement yung kamag-anak na yon o ibang tao na yon, ay hindi sila pwedeng kasuhan ng plunder. Pero pwedeng silang habulin ng gobyerno for forfeiture, no? Hahabulin ng gobyerno yung ill-gotten wealth. Kasi ang ill-gotten wealth hindi lang naman naka-attach yan dun sa pinaka-criminal pati na rin dun sa mga nag-benefit. So pwedeng habulin pa rin yung mga ill-gotten wealth na yan. Even when it comes to the supposed ill-gotten wealth of the public official. Yes, tama. So, parusa, tapos dapat we should get the money back. Yes, dapat makuha ng gobyerno. Oo. Attorney, siguro last question ko na lang. Parang it seems that bakit po parang minsan yung public official nakakapag-apila pero yung mga conduits nila or yung mga accessories nadja-jail. Bakit po ganun? Ang naisip ko ngayon ay baka dahil wala silang pera for legal fees, no, or for bail. Kasi minsan ang bail mataas ang amount dyan Baka hindi nila afford, kaya hindi rin sila nakakalaya. Kung hindi mo afford ang bail, hindi mo afford ang legal Appeal. fees or appeal, dyan ka muna You're just sa... gonna have to serve the sentence. Yes, Oo. So, ganun. Maraming salamat, Attorney Dustin, sa pagbibigay linaw sa usaping plunder. Saan po ba kayo pwedeng makontak? Uy, thank you very much, Navy. Saan po ba pwedeng makontak
kayo Yes. for additional legal services? Yes. Pwede nyo pong kontakin ang Facebook and Instagram accounts by searching Conducto Law Office. May practice kami ng civil law, criminal law, taxation, corporate, or kahit away magkapit-bahay. Lahat yan sasagutin namin. Marami bang ganon? Maraming ganun. Oo. Ay, nako. Let's all live peaceably na lang with each other. Maraming salamat, attorney. Thank you so much. At mga kada, mga batas gaya po ng plunder ay nandyan para iligtas ang mga inosente at parusahan ang mga may kasalanan. Ano pa ang silbi ng batas kung ito ay hindi naman ipapatupad sa isip, sa salita at sa gawa ng bawat, 'di ba? Ng bawat mamamayan, 'di ba? Dapat wala talagang pinapanigan. Ang hustisya ay dapat blind, hindi Yes. po ba, attorney? Pantay-pantay. Tama. Maraming salamat Thank you po so sa much. inyo. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.